Ayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat mga ka-skipper. Kung saan man kayo, isang magandang buhay sa inyo lahat. Ayan. So, kamusta kayo dyan at sana'y mabuti kayo. Healthy, 10 sa inyong mga mahal sa buhay. Ayan, kasama nyo na yung mga kapitbahay nyo, mga marites. yung mga concerned citizen natin dyan sa labas ng bahay at sa mga iba't ibang social platform. Ayan. So, ano bang natin? Agenda natin ngayon. Actually, as usual lang. Na tayo. In na tayo pero umanap tayo na ng time para makapag live saglit. Pero ang purpose ng itong live natin ay gusto kong bawasan yung mga lihim na liham na natatanggap natin. So, samahan niyo ako, babasa tayo ng mga ilan na lihim na liham. Ayan, sa mga naka-BG at mga manunood ay maraming salamat sa inyo dyan, okay? Ay, umpisahan na natin para at least mga tatlo tayo or 4, ganyan. O, depende. At ito ay short video lang. Ayan, i-share ko lang sa inyo. So, umpisahan natin. Okay. So, shoutout sa inyo ha, yung mga kaibigan nating walang sawang nangangamusta at nag-send ng lihim na liham. Ayan. Okay, basahin natin ang isa, number 1. Sa kalagitnaan ng mukbangan, bigla na lang natanggal ang pustiso ko at pumasok sa bibig niya. Ayan, di ba? Interesting, di ba? Okay, sige. Basahin natin. At syempre, malabo pa rin ang ating mata. Ayan, hello. Papa Al, tawagin mo na lang ako sa pangalang Rowella. Ayan, hello Rowella. Ito na ang iyong iniintay. Babasahin na natin ang iyong lihim na liham. Ayan. So, syempre, hindi totoo ang pangalan. Ayan. Ibabahagi ko lang ang pinakmasakit na breakup sa lahat. At may boyfriend po ako noon. 1 linggo pa lang kami. 1 linggo. Pero sa tindi ng tawagan namin at pagbibideo call. Oh, di ba? Sa gabi, yung tipong anong suot mo? Ayan. Oh, wow. Sana all, di ba? Hanggang gusto kitang makita ngayon din ay parang 2 dekada na naming hinahanap ang init ng katawan sa isa't isa. Ayan. Donna Bell, Queen, ayan. Amazing shoutout. Good morning sa'yo. Ayan. Good evening. At isa, Papa Al, hindi ako magmamalinis, Papa Al, dahil babae din ako. May pangangailangan ako ay something na legal. Ako ay 30 something na legal. Ayan, 30 years old daw siya. Buong loob pero hindi ang ngipin. Papa Al, ayan. Buong loob pero hindi ang ngipin. Ganon. Ayan. Hindi ko akalain sa edad kong ito ay paparamdam sa akin ni Edgar yung kilig. Ayan. At Kati na matagal ko nang iniintay. Kaya nangyayaan niya ako sa apartment niya. Sa unang pagkakataon, game agad ako, Papa Al. Naligo ako ng may paglalambing. Nag-ahit sa mga bahagi ng mga katawan na matagal nang di na nadatampian ng respeto. Wow, sana all, diba? Nagsuot ng best pantulog kung feeling virgin look. Sana all virgin look. Oversized shirt, walang bra. Sana all. Pero may nipple type na may pabangos sa batok. Kaya, so, pakiusap ko lang sa ating mga nanonood. Tayo naman po ay puro matured, so bear with me at ito naman po ay sulat lamang. Ayan. At handang-handa na, Papa Al. Wow, bakbakan na. Hindi lang sa halikan kundi sa gyera ng damdamin. Ayan. Pagdating ko, may
pawain Netflix hanggang sa lumipat kami sa kwarto at doon na nagsimula ang mukbangan ng mga labi. Mainit walang preno. Parang telenovela na rated SPG. Hinalikan niya ang leg ko, ako naman hinahaplos ang likod niya. Ayan. RC, hello. Amazing shoutout RC. Ayan. Renz Gold, hi. Hello. Thank you. At tayo bumabasa ng lihim na liham. Awan ko lang kung naabutan mo to sa YT ko. So, upload ko to sa YT. Yan. Sige. So, hinalikan niya ang leg ko. Ako naman hinahaplos ang likod niya. Yan. O, diba? Sarap yan. Hanggang sa yun na magkasunod-sunod na hininga, mga ungol na tinatagong may galak. Yan. O, diba? Ano to? Pumatong siya, pumulong ang ganda ng ngitin mo. Ayan. Ang gulo ayusin mo. Sabay halik ulit. Ayan. Oh, wow. Tapos bigla siyang tumigil at napaatras. Nanlaki ang mga mata ko, Papa Al, dahil nakita kong naiwan ang pustiso ko sa bibig niya. Ganun ba? Ano. Tingin siya sa akin, tapos dumura sa palad niya. Oh my God, nakakahiya talaga ako. Natigilan, parang multong biglang nawala ang bisa. Ayan. Hello, RCN. Ano? SPG yata yan. Oo nga eh. Yeah, so nakakahiya talaga ako, natigilan, parang multong biglang nawala ng bisa. Ayan, napahawak ako sa bibig ko at naramdaman ko ang kahihiyan. Hindi ko alam kung isusubok ko ba uli ang pustiso ko or isunusubsub o isudsud ko ang sarili ko sa pader. Oh my, sabi niya ganun. Oh my, ano man. Ano to? Sigaw niya. Hindi ako makasagot. Nahulog ang bra kong invisible. Pati dignidad ko. Sorry, bulong ko. Hindi ko nasabi pustiso lahat sa taas. Papa Al, parang sinapian siya ng santo. Tumayo, tumakbo sa CR. Oh, nadinig ko ang tunog ng gripo at lagaslas ng tubig at tunog ng pagduduwal niya. Papa Al, hindi na kami natuloy. Hindi ako nayakap. Hindi, ay. Ano daw? Ang gulo, diba? Ayan, RC, thank you, ha. Ayan. Jenny 23. Ayan, amazing shoutout, Jenny. Hi. And also to Francis CI. WP Francis CI. Ayan. Paglabas niya, suot na niya ang polo niya. Oh, at sinabing next time na lang, sorry. Papa, lumuwi akong hindi nabuo ang pagkakababae ko dahil lang sa pustiso kong maluwag. Ano pa sabi niya? Oo, maarte siya na pagkakalalaki. Papa, nandidiri ako. Nandidiri talaga siya sa pustiso ko. Kaya kami naghiwalay ng kinabukasan. Pag-uwi ko, nililinis ko agad ang pustiso ko. Kung may lipstick pa ni kagabi, na-realize ko hindi lahat ng makinis ang kinikili. Hindi lahat na makinis ang kilikili na may removable upper teeth. Ha? Hindi lahat na makinis ang kilikili na may removable upper teeth. Ay papatulan. Pero okay lang. At least ako handang magmahal kahit bitin. Ayan. Kahit natanggal ang pustiso ko sa gitna ng aming mukbangan. Ayan. Oh, sayang naman ano. Ayan, Rowella. Ayan, Rowella. Ayan, maraming salamat sa iyong
sa iyong lihim na liham. Ayan. And shoutout sa mga kaibigan natin yan pumasok. Ayan. Hello sa inyo. At ingat kayo dyan. Thank you. Ayan. RC and Lani23. Ayan. At si Butterfly. Hello, Butterfly. WP Francis. Ayan. Hi. So, Rowella. Okay lang yan. So, siguro sa susunod na lang ay maging tayo, aware. Pero boyfriend mo siya dapat hindi naman sa dapat inopen mo na sa kanya yung una pa lang. 'Di ba na kung sakaling meron tayong pagkukulang o yung sa tingin mong hindi kaya-aya o hindi naman kaya-aya, yung sabihin ay kakaiba sa'yo. Yeah, for example, ayan, may sabi mo pustiso ka, hindi niya alam na pustiso ka pala. Pero kung sakaling noong una pa lang inamin mo na sa kanya na wait, ganyan kung mahal mo ako, ayan, sana matanggap mo. Ayan, kunyari may pustiso ako, ganyan, or hindi masyadong matangos ang ilong ko, ganyan. So kung ano man yung pagkakaiba na sa tingin mong mapapansin niya, I'm sure kung mahal ka niya, matatanggap ka niya. Pero next time na lang, maging open ka muna, 'di ba? Open muna kaagad. Siguro meron naman talagang ganyan parang nahihiya mag-open up tungkol sa ating sarili. Minsan kasi katulad dito sa mga platform, 'di ba? May mga kung ano yung nakikita mo, huwag yung expect sa personal na kung totoo ba o hindi, di ba? So, pag kung ano yung inasahan mo, kung ano nakikita mo, minsan madidisappoint ka So, mas mabuti paalam mo kung ano yung totoong ikaw. Ay, importante naman yung ugali, di ba? So, kung maganda ka man o gwapo ka man o may appeal ka man, bonus na yun. Pero number one is honesty, tapos syempre yung kindness, mabait ka, ganyan. So just being simple and be yourself, ayan, I think matatanggap ka ng tao, di ba? Ayun lang. Rowella, thank you so much sa yung lihim na liham. Ayan. So shoutout muna uli. Catsmeets, hi! Good morning. Ayan. Good morning sa inyo. So tayo yung nagbabasa uli. So, nakailan na ba tayo? Ayan. Mababasa muna tayo ng isa pa habang meron pa tayong time. Pero ito ay saglit lang Saglit lang to na ano ba tawag doon? Short video lang to. Short. Yun. Ito Ito katulad nito. Itong susunod na lihim na babasahin natin. Related to do sa una. So, basahin natin. Okay, number 2, lihim na liham, okay? May naging karelasyon ako online. Dali. Asan ba yan? May naging karelasyon ako online, pero nagulat na lang ako nang makita ko siya sa personal. Ayan. Dear Papa Ali. Dear Papa Ali. Okay. The time now is 21 o'clock. Sa pangalan, Alan. Hello Alan, hindi totoo ang pangalan. Ayan, shoutout sa iyo. At ito na ang iyong lihim na liham. Maraming salamat sa iyo at God bless you, my brother. I've been single for more than a year. Oops. At parang I felt na ready na ulit akong makipagrelasyon. Since busy rin ako sa work at madalang akong lumabas, naisipan kong subukan ng online dating. Hindi ko naman in-expect na seryoso ang mga tao doon, pero nagbakasakali lang ako one day. Yan. Why not? May nakita akong profile na sobrang ganda, yung parang ang linis tignan. Ayan, yan ang sinasabi ko, di ba? Basahin natin. May class at very soft spoken looking. Simple lang ang bio niya, pero may something sa may something sa vibe niya at pagpa-click sa akin. So ayun, I tried to send a message
After few hours, nag-reply siya. Doon na nagsimula ang araw namin pag-uusap at first casual convo lang. Ayan. Melina Gonzalez, amazing shoutout to you and sa mga naka-BG dyan. Thank you ha. So yun nga, araw namin pag-uusap at first casual lang combo lang. Ayan. Getting to know each other. Then lumalim yung usapan namin. Super sweet niya pero malambing. At parang siya pa nga yung mas expressive sa feelings. Ayan. Lahat ng gusto ko sa isang iglap parang nasa kanya na feeling. Parang nasa kanya na ang feeling ko nga minsan. Too good to be true na. Pero dahil sa attention, care at consistency niya, nabuo ko na rin yung trust. Nag-video call kami pero very quick lang lagi. Wala pang 1 minute tapos bigla niyang nawawala. Palaging ang excuse niya is mahina raw ang signal or may ginagawa daw siya. Hindi ko na lang pinilit kasi baka totoo namang tsaka ayoko namang maging demanding. Mas pinili kong intindihin kasi feeling ko genuine naman siya. After ilang months na pag-uusap at pagiging kami online, I decided na makipagkita na sa kanya. Gusto ko na siyang makita in person para mas lumalim pa yung relasyon namin. At first, super hesitant siya at ang daming reasons. Oh my, see. Kung bakit hindi daw siya ready. Hindi daw siya ready makipagkita. Pero pinilit ko ng konti kasi gusto ko rin namang clarity eventually. Ayan. Napapain ko rin siya nung araw na meet up namin. Super excited ako, maaga akong nag-prepare. Dala ko pa nga yung mga small gifts na gusto niya. Based sa mga napag-usapan namin before, pagdating ko sa meeting place, ayan na. Nag-message siya na nandun na raw siya. At tumayo ako at naghanap. Pero wala akong nakitang babae na kamukha ng nasa picture. Then suddenly, may lumapit lalaki. Honestly. Kinalibutan ako. Akala ko nagkamali lang siya. Siya na lang approach. Ulitin ko. Kinalibutan ako. Akala ko nagkamali lang siya na nang approach. Okay. Pero hindi siya pala yun. Pero hindi siya pala yung siya. Yung kachat at karelasyon ko for months. Hindi ako makapagsalita agad. Nalilito ako. Hindi ko alam kung ano ang iisipin habang nagsasalita siya at nag-e-explain. Parang wala na akong narinig. Blanko yung utak ko, ang bigat sa pakiramdam. Kasi I felt betrayed. Kasi I felt betrayed. Yung tiwala ko na binigay ko. Parang ginawa akong joke, sabi niya. Mahal daw niya ako at hindi niya raw sinasadya na fall lang daw siya at natakot siyang sabihin ng totoo. Okay. Sige, continue. Pero hindi ko na kinahiya. Sa sobrang shock ko, hindi ko na kinaya. Sa sobrang shock ko, umalis na lang ako at hindi ko siya pinatagal pa afternoon. Hindi na ako nag-reply sa message niya. Tinanggal ko na rin lahat ng connections namin. Grabe yung disappointment na naramdaman ko. Hindi dahil sa gender niya, kundi dahil sa deception at ang hirap. Deception at ang hirap. Pagkatiwala ng tao ngayon lalo na sa online. Okay. Kaya simula nun, never na ako nag-try ulit ng kahit anong online relationship. Trauma na siguro minsan. Naisip ko pa rin siya pero more on questions like, bakit kailangan magsinungaling or paano kung sinabi niya agad nung una pa?
Pero wala na rin akong magagawa. Nangyari na yon. And all I can do now is to move forward. Okay. Sa mga nagbabasa nito, ang ma-achieve ko lang, wag basta-basta magtiwala sa online. Hindi mo talaga alam kung sino ang nasa likod ng screen. Kahit gaano pa siya ka-sweet o consistent, kailangan pa rin ng boundaries at tamang pacing ngayon. Mas focus na lang ako sa sarili ko. Ayoko na masaktan ulit sa ganong paraan. Hopefully someday, makahanap din ako ng totoong honest na love sa tamang panahon. Ayan, yun naman ang totoo. Yan naman ang dapat, diba? Oo, sa tamang paraan. Ayan, so Alan, wow, interesting yung lihim na lihim, ano. At shoutout kay Melinda. Ayan, hello. Matet Banyega, hello. And CW Francis still there. And Ketropa, hello. And RC, hello, hi. So, Alan, wow. Interesting ang yung liham na liham, ano. Ang una kasi, actually sa totoo lang, nung una kong basa yan, ang expected ko is, kasi uso ang filter, diba? So, akala ko, filter lang yung face niya. Yun, nakala ko na iba yung mukha niya. Siya pa rin, pero filter. Pero, kakaiba pala yung itong story mo, ano. So, nakipag-usap ka, at iba yung picture, pero iba naman ang gender. Wow, kakaiba yan. Pero paano nangyari yun? Kung nakakausap mo siya, nakakausap mo nga ba? Hindi, di ba sabi mo nag-video chat kayo minsan, mabilisan lang. So, paano yun? Ang gulo, di ba? Pero, ayan, tama naman. At least na-try mo, di ba? Pero, may mga genuine din para, Alan, huwag ka mawala ng pag-asa. Sa online naman may talagang yan. Siyempre yung kung kunyari kausap mo, kahit naman sino nag-iingat diba? So minsan yan try and error. Minsan nagpapanggap sila na hindi kagandahan, pero pag nakita mo ma-amaze ka sa kanyang sarili niya, ganyan, personality niya, ganyan. So minsan parang hindi lang kagandahan o kagwapuhan yung after. Kasi minsan yung ganun, yung personality hinahanap nila diba? Meron ng ganun, pero meron ding iba na napiplay. Pero ingat lang tayo, syempre, ingat lang tayo. And then, wag masyadong mahuhulog. Ayan. So, kilalanin mo muna, syempre. Ayan. Pero okay lang yan. At, kahit sa personal naman, di ba? Kahit nakita mo na minsan hindi rin kayo compatible, di ba? Kaharap mo na di ba? Minsan nagkakaloko pa. So, online is different thing. So, just be careful, guys. Yan. Alan, thank you ha. Yan. So, nakailangan na ba tayo? Siguro basa pa tayo ng isa. Depende kung mahaba ba ito o hindi. Ito na lang. Sige. Ito ang alright, ayan. Tayo muna yung magtago. Ayan. Huguterang pala ka. Tijain. Hello. Kamusta ya? Ayos lang ya? Ayan, nagbabasa tayo ng liham. Kamusta anong balita sa'yo? Sana okay ka lang ha. Ayan. So, babasa pa tayo isa pang liham, ano? Ayan. So, good evening sa inyo dyan ha. Mabilis lang siguro to. I think 3 minutes lang to. So, we have like siguro mga last mga 5 minutes pa, ganyan. Okay, ang kama naming maingay at ang pader na manipis na kinakatok ng kapitbahay sa kalagitnaan ng ano kaya yun?
Ayan. Okay. Basahin natin. Kaya, Papa Al. Ayan, amazing shoutout. Ako nga pala si Jasper. 38 years old. Okay? Bago pa lang sa pagiging... ang tawag doon? Bago lang sa pagiging mister. Ayan. 1 taon pa lang kaming kasal ng asawa kong si Mikyat. Hindi niya totoong pangalan. At nangungupahan kami sa isang maliit pero maaliwalas na apartment dito sa taas ng Las Piñas. Bagong kasal sila. So, bagong sabak sa responsibilidad. Oo nga naman. At syempre, bagong round ng ligaya sa gabi. Ayan. Wow, sana. Papaal, sa totoo lang, nung una naming lipat sa apartment, ang pinaka-excited ako. Ang pinaka-excited akong bagay ay hindi ang laundry area, hindi ang CR na may shower. Ano kaya? At lalong hindi ang maliit na kusina. Wow. Kundi ang pagkakaroon ng kama. Pagkakaroon ng kama. Kami lang ang gagamit, walang bayan. Bayad? Ang gulo. Walang biyenan na biglang papasok. Okay. Walang biyenan na biglang papasok. Wala nang baka marinig tayo ni mama. Okay. So, excited siya dun sa kama. At walang biyenan. Na siguro pag nagbebembangan sila, maingay sila. Na may kakatok, ganyan. So, may privacy sila. Akala ko lang pala yun sa unang gabi pa lang namin ni Mrs. Nalaman namin may kasamang bonus feature ang aming kwarto. Sa ba? Kama na matinis ang iyak at pader na parang huling hibla ng privacy. Ayan. Diba? Kayo na lang bahala mag-adjust. Ang gulo nito eh. Yung kama, kaunting galaw lang, parang may nagpapadyak na bisikleta sa tabla. Yung pader, hindi lang manipis para itong, manipis lang daw. Para daw to papel. Parang isang hamol lang nasa kabilang kwarto na ang hininga. Manipis yung pader. Okay. Pero syempre, Papaal, bagong kasal kami, walang makakapigil sa sabik ng 2 pusong sabik magtsuktsak tsenes. Kaya sabi ni Mrs. Daan-daan lang, sabi niya. Tempo at control lang ha. Okay. Kaso alam mo naman ang mga kalalakihan, kapag nakasama ang misis, minsan nakakalimutan na ang disiplina. O nga naman. Tama ba yun? Ewan ko. At ayun na, habang nasa moment na kami ni Mrs. Tipong packet sa tuktok ng bundok ng Baguio, biglang kinatok kami sa pader sa kabilang kwarto. Kaya tumigil si Junior, kakabayo. At pagpasok, natuyot ang silakbo ng damdami at napalitan ng pagkakatulala. May tao na pala sa kabilang kwarto. Isang binata at estudyante. Hindi namin napansin dahil tahimik naman sa kabila. Si Mrs. tahimik naman sa kabila. Si Mrs. pagkarinig ng katok, kinumot ang sarili ako para akong nahulog sa bangin ng kahihiyan. Okay. Anak ng tokwa, hindi pa kami halfway,
kinabukasan, nagdesisyon kaming bumili ng carpet foam stopper. Okay. Para di maingay. At kahit di ko afford isang bagong kama na less ang squeak. Hello, Hi. how are you? I'm good, thanks. Yeah. So, hasta next week. Ayan, may tao. Ayan, shoutout to Guterang Palaka. Ayan. Riri Cabrera, hello. Ay, so basahin ko lang ulit. Continue natin. Tuwing gabi, tipong parang may bagyo sa loob ng kwarto. Kahit tag-araw, parang hindi kami muling maistorbo. Ayan. So, ginawa niya ng paraan. Ayan. So, napakahirap mag-asawa ng wala pang sariling bahay. At papaal, wala kayong privacy. Sabagay, totoo naman. Kahit hindi kayo makikita, naririnig naman. Okay. Ayan. Kaya ganun, papaal. Nag-iipon pa kami para aming magiging bahay. Ayan. So, yun lang. Hanggang dito lang, papaal. Maraming salamat sa iyong time. God bless. Ayan. Thank you so much, brother. Ayan. So, thank you sa iyong pag-share ng iyong yung lihim na liham. Ayan. So, yun nga. So, kwento. I-summary ko lang yung kwento niya. Bago silang kasal ni Mrs. niya, and then nangupahan sila ng isang apartment. Okay naman, may shower naman daw, may kusina and everything, laundry area meron din. Kaso, yung kwarto niya ay may kama syempre. May kama, kaso maingay yung kama. So every time na gagalaw ko lang saglit, ang tawag doon? Nagsisweak, yung maingay. Tapos yung pader, manipis lang, parang papel lang lapad. So, yun, nagbimbangan sila. Narinig ng kapitbahay, kinatok sila. Napahiya sila. So, yun. So, ayun lang. Kayo guys, kung kayo ganan, anong gagawin niyo? Bababayaan niyo ba yung sa kalagitnaan ng climax? Titigil ba kayo? O bababayaan niyo lang yung tao sa labas, yung maririnig sa inyong ginagawa, 'di ba? So, tricky yan, and then hindi natin alam kung anong gagawin natin, 'di ba? Pero minsan nakakahiya, pero ewan ko lang sa iba. Ayan, so ayos lang yun. As for me, okay lang yun. Kasi although yung tao na yung binata, estudyante, pero I'm sure na yun, nakakaisip na yun, 'di ba? Dapat nga mag-enjoy siya enjoy niya yung, 'di ba, naririnig niya. Ba't siya okay lang yun, 'di ba? Kaysa naman nag-aaway, 'di ba? Nag-aaway o nanggugulo. Okay lang yun kung ganun. So yun lang guys, maraming salamat sa pag-stay at sa mga manunood at sa mga syempre yung binasa natin 3 lihim na liham. Ayan, maraming salamat. At maraming salamat sa mga pumasok. Si WP Francis C4, C1 nandiyan pa. Si Riri Cabrera, si Hugoterang Palaka. Kamusta? Si RC kanina, si Melinda, ayan, maraming salamat sa mga nandyan. Si Cat Smiths, thank you din, Butterfly, and etc. And kung sinong makakapanood, thank you so much. And ayun, syempre upload natin to sa YT. So, yun lang. Thank you and ingat kayo dyan, ha. So, hanggang sa muli. Usapang Puso, now signing off. And lihim ng liham sa ibang platform. Bye-bye. Thank you.